putlon di ay sa Ginoo ang kahoy nga dili mubunga. Nya ang tao sad nga dili mubunga, putlon sad og isugnod sa kalayo, kay nag-usik lang sa katambok sa yuta or nag-usik lang sa mga grasyang gihatag sa Ginoo. Pangutan-an na imong tupad ing na dili pa kaputlonon. Di ka putlonon. Ay daghan ba nato mga putlonon. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang tagsa-tagsa gihatagan sa Ginoo og mga bagasa. Lain-lain lang na ay propeta, na ay mga apostoles, na ay ebanghelista, pastor, magtutudlo, healer, guban pa. Pero kini di ang tanan gihatag ni sa Ginoo aron pagpalambo sa usa lamang kalawas, ang usa ka katawhan sa Dios. Nya unsaon man pagpalambo, kinahanglan atong gamiton ang tanan natong gasa para sa uban, ialagad sa uban. Muna kung sa may role na tos kinabuhi, mo'y atong buhaton. Nang litan asawa ka, pagpakaasawa, ginikanan ka, buhata ang imong role isip ginikanan. Ako sad nga pari, ako sang buhaton ang akong katungdanan isip pari. Dili tamag sinahay, dili sabta mag contest or magkompetisyonay, dili sabta magdinautay tungod lang kay may kay kang mo suwat nga ako may sa kong mutabi, magdinautay na ta, moingon ta may lang na siya musuwat, di man na ka maumutabi. Ayaw na, ang iya atong role ang pagsuwat isip ebanghelista nga ikaw tingali preacher, yaw-yaw. May malang na siya mo healing, pero di man na siya kamaong mo memorize anang tanang mga bersikulo sa Bible, o man na siya alamag. Ayaw na lang pag-ana. Ang katong iyang healing nga gift, mao sa to iyang gamiton. Nya kanisang imo nga memorize kay nimo, dali kay ka memorize kay may kay kag memory, gamita sa na siya. Wa na lay pagkontis-kontis, pagdinaotay. Unya ang sunod natong buhaton para mabungahon kay itong kinabuhi, magdasigay ta pag-adto sa balay sa Ginoo. Pila man kabuok ninyo nga inigting simba, musimba mo Domingo nga mangimbitar gyud mo sa inyong silingan. Ano bang imo gyud silang dasigon ba? Oy, kasagaran nato siguro ay lang, siguro ay ako'y simba, nya uli nimo buwa mo simba imong silingan, sige lag duwag madyong, sige lag duwag tungit, sawayon pagid nato. Ayaw magdasigay ta. Muna ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang balay sa Ginoo, mga igsuon, duha ni siya ka lugar na ay gitawag natong sacramental house of God, nga maoning atong kaning simbahanan, og naasay gitawag natong inner house of God, nga mao ang atong kasing-kasing. Pulos gid ni makalipay kana bitang higugmaon ka sa imong silingan, sabton ka sa imong mahal sa kinabuhi, pasayloon ka sa imong mga sala, pasabot nakasuod ka sa balay sa Ginoo nga naas iyang kasing-kasing. Kay matod pa ni Kristo, ang iyang balay anha man sa atong kasing-kasing. Nya og naa kas imong kasing-kasing,
nga ang imong isig katao nakasuod na diha, dali ra kayo pag-imbitar niya nga manganhita sa atong kaning simbahan. Manimba tagdungan. Kana bitang magmisa kog patay, naagay pipila ka mga igsoon or mga parinting nga dili mo tambong. Nganuman, tungod kay nag-away di ay sila. Moingon man to siya, mutanaw-tanaw man to, igtanaw dito, na ang mga animal na nambong ay, di na lang kong tambong, kasa lagyapon ko diha. Nya kato santo ang nitambong, nakaunag tambong, magsigi sa tog lingi-lingi, magsigi ingon nga, wa mo simbang buang-buang dahil, wag ibatasan da. Ang imong kasing-kasing na ay dili Diyos nun, yawanon nga pagbati. Ang imong gipapuyo sa imong kasing-kasing mao ang yawa. Muna diri sa atong ebanghelyo ni ay niingon, Lord, naaman to'y nag-ampo didto, gahalad, gipatay manoong Pilato didto gyud sa halaran. Ingos Kristo, unya kay gipatay man to, nagtuo og dautan kay ito sila, kay kaninyo. Ug di mo magbasol sa inyo mga sala, mga matay sad mo sama ni adto. At tanawa karon wa na ta magbasol kay sa to mga sala. Porting pinatyanay sa kalibutan. Porting pinatyanay yun. Gubat, patay, dinautay. Kay wa man ta mamiya sa tong sala. Gasigi mo lang tag sinawayay. Ni asay pasumbingay ni Kristo katong kahoy nga putluno na unta, pero niingon ang hardinero, ako sa ning kuan ni Lord, ako sa ning kubkuban ang kilid niya, akong abunuhan basin pag mamunga ni inig ka kuan, inig ka sunod tuig. Pasabot ang Ginoo sad, isip siya maoy hardinero si Kristo, og kita isip mga gitawag og mga laborers ni Kristo. Maningkamot ta pagtabang sa atong isig katao nga makakitag Ginoo, nga matagaan gisilag chance nga makakitag Ginoo. Kubkuban ang kilid. Mo na nahitabo sa mga santos sama ni San Agustin, famous man kay ni siya nga buangon kay tanan. Gisigihan gyud bisibis ni Monica sa iyang pag-ampo o sa iyang mga luha ang iyang anak. Ning bunga gyud nahimog yung santo si Agustin, si San Pablo, Saulo man sa una, manglulutos. Gisigihan yung bukbo sa mga dugo, bisibi sa dugo sa mga martir nga iyang gipamatay o sa gugma sa mga tao nga iyang gipanglutos. Na-converter yun si San Pablo og nahimong haligi sa pagtuo nato. Daghan kay karon, bisan gani mga adik, na daghan kay datong kaila, mga adik is una, karon nindot na kay kinabuhi. Tungod kay naay ni hago pagtabang. Sige, laing lingi sa imong tupad na abunuhan ti ka. Abunuhan ti ka. Pasabot, paambitan ti ka sa akong mga nindot aron mag-anam kag kanindot. Ug kung mauna ni atong buhaton mag-inambitay tas mga nindot nga niya nato, pagkanindot sa kalibutan, pagkamabungahon, pagka-fruitful. Muna kamong ni paambit din hinato nini mga slots, inyong pagsigig palit ani atong slots, dako kay ning ikatabang nya daghan san mo bunga. Pabungahon pamog maayos Ginoo. Pasabot pilo-piloon ang inyong mga grasya. Basta tininuod gyud ang inyong paghatag. Nya kinsa man ning tininuod ang paghatag, dili maghunahunag baos. Ang kalipay naas paghatag. Sige lang yung hatag. Palit og slot niya magid ato makauban ini nga sige lang yung palit. Why hunong-hunong gani kon mohunong kog baligyag slot, mangutana dayon, pader unsa na sa imong slot karon? Ninduta ni mga tawhana. Nasay uban di na gyud ganahan mamina og slot. O ugma na lang ta mo update ani. Nasay uban
dili pag yun mo palit, mga scammer pag yun. Mangilog pag yun aning ato in taong ginagmay nga dawatonon, ila pag yung ipasimang adto nila pinaagis pag ilad-ilad. So ato lang sana silang iampo. Aron di sa ta mabiktima, sa ako nang gikaingon, sunod yun mo kanunay aning ato mga platform sa social media. Ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, mga 206 na ni kanini ang subscriber, o kanisang atong Facebook page San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya dinhi aning maong mga platforms atong ipakita ang atong whole nga misa, online mass. Nya inikanta sa offertory ug sa final songs, tanawa sa screen, ato nang i-flash diha ang mga official nga contact persons, contact numbers o account numbers. Inyo nang screenshot, nya mao na inyong sundon. Aron dili masaag ngadto sa mga buangon, no? Aron ang bunga ninyong ipaambit dinhi mapahimuslan gyud sigon sa tumong nga giplanos Ginoo alang natong tanan. Kay ang Ginoo kanunay ginang naghatag og kaayuhan. Nya unsaon pagpalambo, unsaon aron mudaghan ang bunga, sige lang gitag paambit, sige paambit hangtod na kita balik ngadto niya nga maoy nag-atiman nato sa tinuoray. Ang timailhan nga kita naluwas na gikan sa sala mao nga maliwat dayon ta ni Kristo. Ang batasan ni Kristo puparihan na sad ang atong batasan. Lingi ay mong tupad ing napuparihan na mong batasan ni Kristo. Nya kon wagay siya mulingi nimo, liwat pa na siya sa mga Pariseo. Unsa may batasan sa mga Pariseo, dili ka kita sa panginahanglan sa iyang isig katao, di ka maong mutanaw sa iyang isig katao. Tanawa ang butag sigig singgit, anak ni David, kaluy iko, gikasabaan na hinoon, imbis untay lang tabangan nga, sige, ay lang ipagsaba, kaya mo tong ingnon si Jesus, gikasabaan na noon, hilong diya, saba ba nimo? Wa sila kakita sa panginahanglan, gilingi agos sabi mong tupad. Ang di mulingi, buta. Ing na gusto ko maliwat kang Kristo. Na gusto ko maliwat kang Kristo. Ugon sa may babag nato ang sala. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga taga-Israel nabihag ngadto sa laing mga nasod, sa silangan, sa kasadpan nga bahin, tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Nya gisaaran sila sa Ginoo nga ako mong tigomon pagbalik, mubalik na sad mo ka gamhanan, mubalik na sad mo pagkamalipayon. Nya kamo nga karon na naghilak, magkatawa na sad mo. Nya giisip na las Ginoo nga kadtong ilang pagkabihag maotoy panahon sa pagpugas. Namatod pa sa to sila nga sa to diri sa tong kuan bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, magdala sa binhi aron ipugas, mamalik sila nga magsadya, magdala sa ilang ginalab. Kuan kay Ginoo ba, basta makakita lang gid unta taniya, makabati na taniya, ug musunod na taniya, himuon dayon taniya nga dakong katawhan, dakong nasod, malambuon nga katawhan. Mo nang niingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Usahay di nata kapasalamat sa Ginoo.
Kinsa ninyo'y nakapasalamat nga pagbukas imong mata karong adlaw, nakita pa nimo ang imong kuyog sa balay. Taas ang kamot. Congratulations. Kinsa dinhing mga asawaha nga kada gyud adlaw igbukas imong mata, kita kas imong bana, makapasalamat dayon kas Ginoo. Taas ang kamot. Nganaw ngay wagi ni Isa na. Ngayon ni Isa tulo ka buok. Kinsa dinhing mga banaha nga inig mata nimo'y kabuntag, igkakita gini mo sa imong asawa, makaana din kas Ginoo. Salamat Ginoo. Zaman. Otro sa ni mga bana na dora ka buok ang ni Isa. Pasalamat oy. Una nimong pasalamatan ang kinabuhi sa imong asawa, di na imo hinatag nas Ginoo. Ikaduha, ang imong kinabuhi nga nakamata pa ka, kadako anang grasya. Ikatulo, nga nakakita pa ka, naa pa kay pananaw, nakita pa nimo ang imong asawa, ang imong bana, ang imong anak. Kadakong pasalamat ana. Nya magyaw-yaw dayon ka, tungod lang kay wa mo bangon dayon. Ayaw, sagday lang nagdi mo bangon. Kay moabot ra yung panahon nga din agin na kabangon. Nagpractice lang na mabot magin ang panahon na niya kanang saylo-sayloan lang kas iyang mata, di katagdon, ayaw lang kuan ana, at least nakakita kaniya nga ni saylo-saylo lang, ayaw na lang pangayo nga ikaw gyud tagdon jud ka, kay moabot ra yung panahon nga din agi na siya kakita nimo, labi nag-isod na dito sa nitso or ngadto sa lubong na nasyota, din agi na kakita nimo. Pero ikaw, mintras tanto, nga makakita pa ka, pasalamat sa Ginoo. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na nagpasalamat ko, nagkita pata. Ing na. Pasalamat ko, nagkita pata. Nya timan nga kanang tao nga imo karong nakitaan, naanay panginahanglan. Doon na siya'y panginahanglan. Hinaot unta nga dili lang ka makita sa iyang naong, labi nagwa ka ganahis iyang naong, nga makita sad nato ang iyang gikinahanglan. Ug unsa may gikinahanglan sa tao? Kaluwasan. Kaluwasan. Lain-lain tong kaluwasan, spiritual, material, emotional, psychological, sa pamaylain, social, economic, lain-lain lang atong panginahanglan. Nya unsa may atong buhaton aron makakita ta siyang panginahanglan, sundo nato ang style ni Hesus. Pagduol sa buta, bisag gasigi na tog singgit ang buta, ang gisulti ni Hesus, niingon siya dire, unsay ipabuhat mo kanako. Dili kita mo anticipate unsay atong buhaton sa tao. Siya mo imusulti nato kung unsay gusto niyang atong buhaton. No. Kay basin ang imong bana gusto nga imo siyang sabton nga naibog siya sa inyong silingan. Unya ang imong gusto nga imo gid siyang did-an nga mutan-aw sa silingan, mao ba na iyang gikinahanglan? Mao ba? Basig dili. So imo siya pangutan-on, unsa may gusto nimong akong buhaton. Pangutan ako, na Father, unsay imong gusto nga among buhaton? Sige na. Pamalit mo slat. Di yun mo kadungog. Nanginahanglan ta dinig slat. Isip simbahan. Napatay SBF daghan pa kay na, mga 18,000 pa ang atong balanse. Nya ang ato ra bang mga contractors nagsige na tawag ampo sa Ginoo nga, sus, Father in town, makabayad na unta na namo. Kay kana may atong gamiton. Nya naasa taroy tukoronon nga mga balay. Karong sugod November kanang CTU tag 100 ra gid na. Palit sad mo ana. Nya akong una-una unta
kung makapalit mo bisag usa lang ka slot aning duha na to ka slots, tagsa lang ka slot ani kutob karong November 1, labi na gyud mong wapa kapalit. 600 pesos ra gid na inyong kinahanglanon. So magkuan ra mo, mag-fasting lang mo tulo ka adlaw, kuha na ng 600. Kung tag 50 ang inyong budget kada kaon, nya kaduha mo mukaon average sa usa ka adlaw, nya inyo nang fastingon. Sa may tabo. Aw di pa day kaabot no? Tulo. Di pa kaabot di ay. Himo alag kuan. Unom ka adlaw. Ana. Ay lang mo kaon unom ka adlaw. Awa. Di ba din amo kasimba din hiinig November 1. Pero adto na mo sa langit. Ay, di mo mamatay ay. Patay good taon. Maayo no na inyong sakit noon. Labi na ng sakit sa tuhod. Na mga arthritis. Maayo na tungod sa fasting. Apil na kuno na kanang mga fatty liver, kanang mga cholesterol, sugar. Mga wa na basta mag-fasting ka. Dinodan na gina kanang imo mga bilbil nga mura nag-rise terraces diha. Mga wa na tanan, mga hilis na bitaw. Mga hilis kina. Nya Muslim na ka, siksi na ka, kapalit pag slot, naayo pa sakit, natagaan pag yung gracias Ginoo. Daghanas benefits no. Basta mo palit kag slot, uban sa imong pag sakripisyo. Ngana. Unya, ikaduha, nga atong buhaton, kinhanglan mag-practice tas atong pagkapari. Ang pagkapari ni Kristo gitawag siya og Pangulong Pari. Unsa may iyang gibuhat? Matod pa diri, gipili siya aron maghalad og sakripisyo alang sa kaluwasan sa mga sala. O unsa may atong sakripisyo nga ihalad, kaning atong pagbiya sa sala. Magtinabangay ta pagbiya sa sala, mga igsoon. Ang ako lang sang namatngunan gud nato, kusog kay ta magampo labi na ng misa, basta anay gihaya. Kanang naay hayaon ba? Sige yung request og misa, iigo pa yung alas 8 gabi Kanang magpamisa gid ba? Basta patay na, ayaw nang patay lang. Kana yung buhi. Nya unsao man nato, imbitara sila nga manimba. Kada gyud Domingo or kada adlaw nga mosimba ka, ayaw gyud anhig simbahan basta di ka kapangimbitar og mga tao. Ayaw nang kanang gisigi na sa nimog kuyog. Kanang wap-an nimo makuyog, kanang mga manuyupay, mga standby, kanang mga silingan ninyo, mga way trabaho, mga sugarol kaayo, mga palahubog, kana sila maoy hinay-hinay og dire. Nya moingon man na, wa man may pliti day. Imong plitihan. Sa lain sa kay mo simba ta, wa tay kaon ighuman. Palitan sa nimo diag makaon. Mao man ay sinugdanan. Nya hangtod, siya na imo pliti nimo, siya na sa imo pakaon nimo. Di ba? Dad-a padulong ni Kristo ang atong Pangulong Pari. Pasimbaha kay ni adinhi ang sakripisyo. Nya karong November 1 o November 2, mga adlaw na sa minatay. Ato ra nang gitaytulan og adlaw sa minatay. Ang mga nangamatay, duha na lang na ilang butanganan, impierno ug langit. Lingyay mong tupad. Ing naasa ka kaibutang kung mamatay ka karon. Impierno o langit. Unya, sa langit, naay duhasad ka levels. Ang kadtong gitawag og purgatorio, ang katapusan na paglimpyo para nas mga taong namatay
nga nakapangayog pasaylos ilang mga sala pero wala pa makabuhat sa penitensya para pambayad sa silot sa ilang sala. Mo nang naa sila sa purgatorio pero ang ilang sala napasaylo na, ang silot na lang sa sala kanang gitawag na tog penitensya. Mao na laywa nila mabuhat. Pero kadtong namatay nga naagi sala, wa gyud ka pangayog pasaylo, adto gitos imperno. Muna ayaw gyud kumpiyansa ha, kay usalang kasala makapa-imperno na. Pangayo gyud pasaylo sa tanan nimong sala kada adlaw nya biyae. Kay duha man na ka levels ang pagbiya, ang paghinulsol sa sala. Ang pagbiya sa sala o pagpangayog pasaylo sa imong sala. Pero magsige lang kag pangayog pasaylo, pero moingon rasad ka, sabta lang yun ko Lord, sabta lang yun ko. Pasaylo ako, yung saon man yun, ingon ani man ko, sabta lang ko, di na pwede. Di na pwede. Umawitan lang na mo arin ako, Pader, sige dyan kong pamalikas, niya moundang na ka, di dyan ko kapugong Pader, niya moundang na ka, di gyud mapugnan Pader. Aw di mapugnan, di ka tagaag absolusyon. Unsa man mo desisyon ka nga moundang na ka. Aw Pader moundang nako. Magsige mo og ingong di kapugnan. Pulong man na sa yawa. Ngano gutaong dili ta kapugong? Makapugong gyud ta basta muduol kas Ginoo. Ingnang Ginoo kaluy iko. Nya moingon na Ginoo, unsa may imong gustong akong buhaton nga mapugnan ko na ning akong pagpamalikas. Mapugnan ko na ning akong pagkamalaw-ayon. Mapugnan ko na ning akong pagkalibakira. Mapugnan ko na ning akong pagkapalahubog. Mapugnan ko na ning akong pagkakusog mukaon. Mapugnan ko na ning akong pagkadawo. Mapugnan na ning akong pagka-hingabit. Mapugnan ko na ning akong sa pamilain. Kurakot. Sigig pangurapsyon. Mapugnan ko na ning akong pagsigig dumot sa akong isig katao, labi na sa akong mga igsuon. Ano? Parehas buta ba? Makakita unta ko. Aka na radi ay, kakita dahin ka. Pamalikas radi ay, mahunong na. Tanawa, di ba, muhubag din na imong baba. Ighubag sa imong baba, makamat mo na ka, agoy. Murag, gitagaan dyan kong signal nga ayaw gamit ang baba. Maana, di ka, Ginoo, maayo lang ko, din adyan ko mamalikas. Ikaw, maayo dayon ka. Din adyan ka mamalikas. Adi, ako ka na ako, bana-bana, rana, pero asay siguro. Pangayo, bas Ginoo ba? Duol sa Ginoo. Di ba? Oy, muduol raman sa mamatay na ayaw. Pero kanang pagpamisas mga minatay, mapuslanon kay na. Unsa may unang kapuslanan para na natong nagpamisa. Kay matod pa ni Hesus, ang inyong buhaton para sa inyong isig katao, labinas labing ubos. Kinsa may labing ubos? Ang mga patay. Labing ubos na gina. Kung inyo nang buhaton, makadawat gyud mo ganti. Mao na pamisa gyud minatay. Nya maingon ikaw nya Pader og nalangit na tong patay. Ang imong pamisa, ang atong pamisa para patay nga nasantos na himuon tos Ginoo nga pagdaig sa mga santos. Pagdaig. Yan ingon si Kristo, kinsa tong magdaig sa mga balaan, nag-ingon ang Ginoo, makadawat og ganti sa mga balaan. Di ba? Ingkaw niyag naas purgatorio, Pader. Og naas purgatorio, makapadali sa ilang pagkalimpyo o pagsaka ngadto sa langit. Di puslanon gyapon. Ikaw niyag tuas impierno. Kani problema gid ni siya. Di na matumausab. So ang unang gitudlo sa atong simbahan, ang atong mga pag-ampo sa kalag nga tuan as impierno ihatag
ngadtos mga kalag nga wa nay nahinumdom kanila nga naas purgatorio. Wa na ba'y naghinumdom pag-ampo nila? Ihatag na dito. Mo na'y first, pero na'y second. Kanang mga kalag sa impyerno, mga igsoon, nagampo sa nas Ginoo para sa ilang mga mahal sa kinabuhi, nga buhi pa. Naghangyo sa na sila, Ginoo, ayaw taon itugot nga ang akong igsoon, ang akong asawa, ang akong mga anak nga maanhi sa akong nahimutangan. Mao sa na ilang hangyo sa Ginoo. Nya kon magampo ta nga sila tuan as impyerno, ang takibaw, ang atong pagampo makatabang nga ang grasya muhinay-hinay sod ngadtos kasing-kasing sa mga taong ilang gipang-ampo. Pala itong dato, di ba si Lazaro o katong dato, ang dato na impyernoan. Niingon ang dato papulia si Lazaro sa amo Ginoo. Kay tuwa pa ko'y 5 kaigsoong lalaki aron dili sila maanhi sa akong nahimutangan, mawarningan sila. So mangandoy sa gid ng tuas impyerno. Ana. So kung ikaw asawa ka, nya imong bana tuas impyerno, nangandoy sa to labi nagnaminyo kag ikaduha. Nya labing na kay mo, nya sa una sigihan lang to nimong singhag imong asawa, ay imong bana mong namatay in taon to kay sukol mo sa nimo kay palahubog mo sa gayo. Di unang namatay na impyerno kay sa iyang pagkapalahubog. Magampo to Amahan, ayaw taon itugot ang akong asawa maanhi dinhi. Sagdila nang iyang ikaduhang banag maanhi na dinhi kay lagot sa kuana. Kana lang siya lang kay labya po nako siya. Dili sa tingali kaniya ako mga binuang ra ni istorya, pero kana bang ang gihigugmas imong kasing-kasing di jud ka gusto nga mo-ending sa silot. Kung ikaw man gisilutan mo ingon jud ka ayaw taon itugot Ginoo nga maarisan sila sa akong nahimutangan. Muna magpamisa tas mga kalag daghag benefits sa atong gipamisahan ug kanato nga nagpamisa. Kini siya mao ni ang gitawag nato og kaluwasan. Last na lang lingi sa imong tupad. Sige, ing na sugod karon lingi abay na sugod karon pamisahan na tika. Kitang tanan gitawag kita aron mahimong mga builders, magtutukod. Muna sa atong unang pagbasa, si San Pablo niingon nga ang mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo, wa nay kalainan, pulos na gidta gitawag aron mahimong tigpalambo, tigpatunhay sa balay sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad, inasige pa kagtukod, nasige pa karugtukod. Magtukod na batag mga balay sa atong mga kaning nang-apply ron. Gatos na rabanikapin ang nang-apply. Unsa man ning atong tukoron kaning sa CTO nato nga slot. Kabahin ka anis pagtukod aning balay sa Ginoo. Unsa man yung paminaw? Wa mo kibaw. Unsaon man pagtukod, matod pa diri ni San Pablo, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Pasabot og ang ato ganing pagtukod bisag unsa pay atong buhaton di na gani in line sa mga pulong og mga buhat ni Kristo. Wa na ta magtukod ana, nagguba na ta. Pananglitan tukod kag balay niya ang imong pagtukod sa balay nakaali sa agianan sa imong silingan
o kaha nakaagi sa nakaali sa agianas tubig nga maura kita toy outlet aron dili mulunop kun mag-uwan og dako kay imong naalihan ang kanal kay aw naa diha nag-agi ang kanal or ang creek. Unsa man ang imong pagtukod naka palambo pa na sa balay sa Ginoo o nakaguba tubag inay man kay mong tingog tukod tag buildings purting dagkuang buildings kay ang tumong mag-produce tag mass production aron mahimot ang mga milyonaryo tungod sa dagko kayong kita pero nakaguba sa atong ecology labi na gyud sa atong ozone layer nga niresulta karon niining gitawag og global warming nga ang mga bagyo ang uwan makamatay na gyud maayo tungod kuno ni aning global warming mao man gisulti sa atong mahal nga presidente di na gini kapugngan kay epekto na ni sa climate change o global warming. Resulta man sad na sa atong mga dagko kay mga factories o mga sakyanan nga nagsigig aso. Nya unsa pa na nga pagka-build? Unsa man na nga pagka-build nato nakatukod pa na sa balay sa Ginoo o nakaguba? May man kay mong mutubag na yun. Kung ang imong gibuhat karon nakaguba sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong, sa imong palupyan tube, naka-abortion na ka, nakalaygit na ka, aron lang yun masiksi kayo imong lawas, way magsigi og hasol nimong mga anak, imo nang gipalaygit ang imong lawas, unsa man ang buhatan, nakatukod o nakaguba sa lawas ni Kristo. Sige kag palit og slot para sa SBF dag og sa CTUMM nabayra na tong atong mga contractors natukurag balay ang mga wagyoy balay lipay na kay sila wa na tay utang ngadto nila unsa man na nakatukod o nakaguba sa balay sa Ginoo. Bahala mo diha. Unsa may mga timailhan nga ang kuan ang balay sa Ginoo nag-anam og ka tukod mo ni ang unang timailhan malipayon ang tao kay ang Ginoo naghatag magkaluwasan siya may manluluwas ang iyasang mga buhat makalipay. Nya kung misumpay ta sa buhat sa Ginoo samas gibuhat sa mga apostoles makalipay ta sa atong isig katao. Gilingya imong tupad. Ingna nalipay ka nga tupad taron. Ingna. Ana kung nalipay na siyang gatupad mo pasabot ka na siya imong tupad nakasinati na nga ikaw liwat ni Kristo. Kamong mga asawang ni aron dinhi kamo lang o kamong naminaw diha tan-aw ron aning atong online nakalipay ba mo sa inyong mga bana o nakaguol? Sige pangutan na inyong mga bana mga asawa ina dong darling honey be love, unsa pa ng inyong mga taho diha. Wa man mi anay tawag-tawag sa mga madre, ang amo sister raman gyud og father. Kamo, tawag ako no ing nabi. Lipay pa kanako. Mingon ni siya kanus apa ka kamatay buanga ka. Abasin, og mao na yang itubag, pasabot do na kay gibuhat nga nakapasakit niya. Unya unsa may imong gibuhat nga nakapasakit niya nagbuhat kag dili subay sa kinabuhi og mga pulong ni Kristo kay siya man mo'y cornerstone. Tuwa ka nagtukod sa layo wa maigo wa masumpay nang why consistency
ug daghan karon ang naingon ana nga imbis magtukod nagguba na hinuon. O kinsa may tigtudlo nato aron magguba ta ang yawa. Masudlan ganitas pulong sa yawa nga mao ang sala, mga guba gyud ang atong sitwasyon. Ang Pilipinas karon kada gyud uwan, kada bagyo naagyoy mahitabo nga mga baha, landslide, naanagyoy mga matay. Ngano ka nga ang Pilipinas nagtawag man unta nga the only Christian country in the Far East. 80% or 85% more or less sa atong population Katoliko. Ana. Ngano man nga nangaguba naman ning atong palibot, wa na may makasagang sa tubig samas nahitabo karong bag-o kanang dako kadaot dias Bicol ug sa part sa Luzon hasta pagay dinis Visayas. Tungod lang adtong Christine nisunod pag ito niya itong bag-o pang niagi nga si Karina. Kana si Kuan, Sister Karina din buutan kay na muna atong leader sa katikista. Buutan kayo nga pagkaasawa, buutan kayo nga pagka-katikista, ug atong servant din ni simbahan, choir pagyod na arang naong simbahan, pero mahimo sa day siyang bagyo, pertis ang bangisa. Kana sa Christine, sa kuy gagawng Christine, ang mga buutan man ang mga Christine, di ba? Kasagaras mga Christine, mga gwapa, mga buutan, basta nga lag Christine. Ana, lingiyay mong tupad na Christine ka. Na mga gwapa, ako wa kay ko'y nailhan nga ginganlag Christine nga batig naong. Kabantay mo? Ambot og na timing lang sa katingali. Basig na say Christine nga. Aka na bang standards kalibutan ba nga bati? Pero unsay gibuhat ni Christine dito sa Bicol o kanang eastern part sa atong naning Philippines? Pagkangil-ara yun. Nangabungkag ang mga balay, mga sakyanan, mga anod, mga humayan, mga eskwelahan, mga malls, nangabungkag, isods, tubig, porting, lapok, pastang hugawa. Nga naman, tungod kay ang atong nasod, ang labi na gyud ang atong mga leaders gisudlan sa pulong sa yawa nga mao ang sala. Naron ga na tan-aw ta social media, siging hisgot anang dagko kayong mga kwarta nga nangawagtang, dagkong mga budget para sa lain-lain ato mga projects, labi na gyud aning sikat kairon na flood control. Ngiluhan ta magtan-aw sa ilang mga budget niya, magsige dayong pangita, hain naman ana, billions ang gihisgutan, dili millions. Ang atong mga leaders atong iampo kay murag ang ilang gihisgutan, sige lahi man nga isyu, dili man kaayo igo sa nihapak rog maayo nato. Nanasad ko'y nabatian, bisan dinis atong parokya, nanay nangamatay, tungod aning tulis. Gani sa Pilipinas, karon kuno, mga upat na sad ka mga journalist ang nangamatay, ipang tulis, ipang patay. Nya, ang resulta sa kuang-kuan ros ato mga local officials, ning sugod na sa kuyanap ang drugas. Basin og dili na tubig ang mubaha na sad nato, basig mubaha na sad ang drugs. Lunupan kita sa mga krimen sa atong kwan. Lisura, no? Muluno pagid ang krimen, muluno pagid ang tubig. Atong iampo ng atong mga leaders, ng atong gipili,
og mga appointed nga leader sa nasod ug sa simbahan, kitang niya simbahan, apil na gyud ko ana. Magtukod unta ta, pinasubay gyud sa pulong ni Kristo. Ug unsa may unang pulong ni Kristo nga ilang giawhag kanunay, nga mao sa gitudlo ni Kristo sa mga apostoles, isangyaw ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita, unsa man lingay mong tupad, unsay maayong balita nga ang mga kabos maoy malangit, ang mga dato mamiligro sa impierno. Munang niingon si Kristo siya mga apostoles, isangyaw ninyo nga bulahan kamong mga kabos, alaot kamong mga dato. Masayon pa sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa ganghaan sa langit. Maunay maayong balita. Ngano man, kay kanimang kong pagkadato, jutay ra ang makapahimos ana. Kung maunay atong isigig sangyaw pagdato kamo, pila ragoy dato sa kalibutan. Wa kaabot og 60% ang dato. Gani, murag 80% or 90%. Labi nagdinhitas Pilipinas magbase. Pobre, 10% or less than 10% ang atong tawgon din sa Pilipinas og dato. So dili gyud maayong balita nga pagdato kamo. Di ginamaing balita nga ang dato mao'y maluwas, ang kabos mao'y maimpas. Para ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Ngilingay mong tupad. Ing na congratulations. Tanaw na ako, mura mang kagkabos og naong. Ing na, congrats. Nya may gusto, kabos ko taon. Isa pila ihog ni Moros Kolekta. Di ba? Kung kitang tanan, mutuo ni ining maong ebanghelyo, nagipuy-an sa mga apostoles, gipuy-an sa mga santos, ang kakabos. Unsa may mahitabo, tanawag unsay gibuhat sa mga apostoles, gasigig paambit sa mga nindot nga grasya ngadtos ilang isig katao, hasta pang ilang kinabuhi gipaambit. Nagpakamatay ang mga santos para sa ilang isig katao. Si San Simon, San Judas Tadios ug uban pang mga apostoles sama ni Kristo nagpakamatay. Wa magpadato sa ilang kaugalingon, nagpakamatay para sa ilang isig katao. Gikonobe, kinsa ninyo dinhi ang andam ng magpakamatay para sa atong mga kabos nga kaigsuonan. Tas kamot. Di gyud mo patas. Sa ato pa, dili ta mga builders, mga destroyers ta. Di kita builders. Kaya ang atong koneksyon ngadto ni Kristo is death. Matod pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabuhi uban kanako. Di ganita willing magpakamatay para ni Kristo sa ato pa di ta makasumpay niya. Nganuman, kung mahadlok tang mamatay, naagitay tendency nga maniguro sa atong kaugalingon, bahala na ng uban. Og maoni na hitabo ro nato aning korupsyon na kusog kaayo. Naniguro na lang ang mga leaders nga sila ray maabunansya, wa na matarong og himo ang atong mga tawag ba na infrastructures, bisag unsa na lang, labi na ginang flood control, maunang nibuhos og maayang baha. Millions sa atong mga kaigsuodan karon ang nag-antos niya ng grabing mga lapok og tubig nga wa pa mahubas hangtod karon. Nangadaot sila kay dunay pipila ka mga taong naniguro, apil na ning nagwali tingali. Diba? Kaya ako mong taga-ag second chance. Kinsa ron ninyo sugod karon andam nang magpakamatay para sa atong Ginoo nga si Jesu Kristo. Tas kamot di ko tanaw gina.
Di ko magtanaw lagi. Lagi. Hala mo di ay, di ko magtanaw. Nagtanaw ang Espiritu Santo nato. Nagtanaw. Hinaot unta nga bisag wa ka mo isa sa imong kamot, ang imong kasing-kasing hinaot unta nga nag-ingon, yes Lord, magpakamatay nako para nimo. Nagpakamatay magika para nako, ako na bay di magpakamatay para nimo. Muna mga bana ay nagyud mo suko-suko sa inyong asawa, pagpakamatay sa inyong mga asawa. Mga asawa ay namo pagsigyaw-yaw ang inyong mga bana, pagpakamatay para sa inyong bana. Ana, mga ginikanan ay namo pagsigyaw-yaw, pamalikas, pamunog ang inyong mga anak, nagagmay paintawon kaayo. Higugmaan na, pakamatay mo ana, hilom lang, hangtod mo mamatay. Ana. Mga anak ay sad mo pagsigig, luod-luod ang inyong mga ginikanan, supak-supak, pamakak, kusmod-kusmod snaw, undak-undak anang tiil. Ayaw na. Pagpakamatay mo para sa inyong ginikanan. Mga parishioners ay namuglibak-libak sa mga pari. Magpakamatay na ta. O kamo di ay, pakamatay mo para sa pari. Ihurot o palit o slat ang inyong nahibiling kwarta. Naron, lipay ginang pari. Bahalag mga matay mo sa gutom. Nga ang pari sad, di na gyud maghuna-huna nga unsa pay matigom nga kolekta nga ako gining maintinon ang akong income kada buwan, magpakamatay na sad mi para ninyong mga parishioners. Bahalag wa na mikaon, basta ang kolekta ipahigayon gyud sa panginahanglan sa simbahan. Ang ato sa mga government officials, magpakamatay unta para sa atong mga Filipinos. Bisag unsa pang klase sa Filipinos, nauyunan nila o wa mauyon ni, mibutar nila o wa mubutar. Hinaot unta nga angayon gyud atiman, dili lang sigig pahimo sila sa ato mga kunuhay income sa nasod, pinaagi ang mga taxes nga para lang sa pipila nga ilang nauyunan, kauban silang kaugalingon. O kita sa mga Pilipinos, tahuro nato ang ato mga elected, appointed officials. Di nato sige hagdaot, di nato sige hagsaway. Bisan pa magnaay na buhat nga maayo, sawayon lang gyapon. Bisan pa magnaningkamot pagtrabaho, daoton lang gyapon, hunong na taana. Magtinabangay ta ha. Gila katapos ang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, nagsunod sa yawa. Ige, ing na imong tupad. Sugod karon, pakamatyan ti ka. Na. So good karon, pakamatyan ti ka. Kun pananglitan, buhato na ni natong tanan, mga Pilipinos, mahitabo gining atong tubag sa Salmo, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Dali ra kay tang ma-highlight sa tibuok kalibutan. Ang nag-away nga mga leaders nagkahiusa na og nagtinabangay sa pagsulbad nining pagsumpo nining epekto sa mga kalamidad sa Pilipinas. Tibok. Tungod kay nagsunod na sila sa panig-ingnan ni Kristo nga mao'y ilang gituhuan isip mga Katoliko. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga kiningging harian sa Dios nga kanunay natong gihangyo panahon na mangadsi tas amahan namo nga moingon ta mo abot ka namo ang imong sa sumpay na thy kingdom come mo na atong kanunay isulti, pero wa ta kayo kasabot og unsay paagi nga ang gingharian sa Dios moabot nato. Inigabot anang gingharian sa Dios atong kinabuhi, unsa may mahitabo, himuon ta niyang santos, himuon ta niyang balaan. Gilingay mong tupad, na gusto kang masantos. Sige, na. Kay kasagaran ra ba nato
magsigig ingon mo abot ka namo ang imong gingharian pero dili gustong masantos. Moingon pag yun gani ng uban, ay lisod kay pag santos pa dire. Lisod kayo pag binuotan. Ana. Aw sige, pag yawa-yawa diha. Di man kakagusto masantos, ang opposite ana ang pagkayawa man. Mo na gitudloan ta ni Hesus unsaon paglihok sa gahom sa Ginoo aron ang gingharian nga atong gipangandoy nga naa ang kalinaw, kalipay ug kabalaan nga dili mohunong kanang gitawag nato lasting peace, lasting happiness, lasting holiness mahitabo sa atong kinabuhi. Matod pa ni Hesus, huna-huna agid ninyo ang liso, sa mas lisos mustasa, huna-huna sa ninyo ang igpapatubo sa kanang masahon nga harina. Unsa man na sila daghan, dako, o jutay, unya gamay. Jutay o gamay, mo ginay sugod. Gamay kay ang liso, jutay kayo ang igpapatubo. Pero kung ang liso nga gamay imong itanom sa yuta, ang gamay ng ipapatubo imong isagol sa imong masahon nga harina, makakita jud kag epekto. In short, ayaw pangitag dagkong butang kung dili atiman na ang gagmayng butang. Gagmayng butang. Sama anang kilay, gamay kayo, atiman na, dili kay laruton lag ditso. Kanang cells in the body, ayaw patya, pinaagi sa mga bisyo. Kanang imong reproductive cells, egg cell, sperm cell, i-appreciate. Ayaw ipapilit las kondom, patyon lang sa mga pills, kay wa na gini mo na-appreciate nga gamay ra jud kay na. Pila ra gud ng egg cell, pila ra gud ng sperm cell, microscopic ang iyang size. Pero tanawa ka ng imong tupad is made of one egg cell and one sperm cell. Giling nga imong tupad, inagikan ra ka sa sperm cell o egg cell. Ina ba? Di na hapit makita, microscopic na. Og imo nang tan-awon sa imong mata, di ka kakita by your naked eyes. Pero look what happened na anas imong tupad. Oh, di ba? Awa mo malipay. Maunay trabaho sa kingdom of God. Nya unsa man say gusto ni Kristo na mo'y hisgutan sa atong unang pagbasa. Unsa to'y hisgutan sa unang pagbasa? Mga asawa, tahura, sunda inyong bana kay kana gikan sad na sa sperm cell og egg cell. Mga bana higugmaa ang inyong asawa kay gikan sad na sa sperm cell og egg cell. Pasabot ba? I-appreciate ang dako kay gihimos Ginoo nga gikan sa microscopic parts karon gitawag na nimog bana, gitawag na nimog asawa. Dili ika maoy otor ana asawaha ka aron imo lang ginang kasab-an nagditso ang imong bana, yaw-yawan o sigihag saway. Dako kaing porsyon anang imong bana nga dili imo, ikaw sang banaha ka, yanuhon lang na nimog singhag, yanuhon lang na nimog ilad-ilad ang imong asawa. Dako kaing porsyon anang tawhana nga dili imo, i-appreciate na. Niya unsa may gamiton sa pag-appreciate nga mo'y patubuon sa bana o sa asawa, ang gugma. Mausan may atong patubuon sa matag usa, ang gugma. Ang gugma hapit sa na dili makita, pero imo na nang i-act out words, thoughts, words and actions, kakita jud kag bungas gugma nga makaingon sa ka, ala, amazing. O, di ba? Kinirong atong simbahan. Kanilang usang atong simbahan, ba, mutanaw ka din his palibot,
ikumparar nato katong saan nato pagkumparar? Katong kapilya pa diha sa Atbang. Diha man kuno to inyong kapilya, wa man ko kaabot ato. Pag-abot nako dinhi naman ning simbahan. Ikumparar ko no atong kapilya pa diha 2013 nga maoy pag deklarar ani nga parokya September 5, 2013. Nya tan-awa ang nahitabo karon ba? Unsa narong pitsaha? October 29, 2024. Practically naa sa mga 11 years. Unsa may nahitabo ron? Ninindot o nibati? Kusga? Unsa may hinungdan nga ninindot ni? Ang atong paghigugmaay, daghan ang nahigugma nato dinhi, apil ng ato mga online parishioners. Pagpaka nato ang nahigugma kanunay. Praise the Lord. Ug tungod ana, nakakita taog nindot pagtubo sa community, hastang ato mga structures ni tubo. Nagpasabot ba nga mohunong na taghigugma? Sama sa kahoy, matod pa ni Kristo, magsigi ra gid siya pananga, siging sanga, hangtod nga daghan ng mga langgam pwede magsag, daghan ng mga tao nga pwedeng mo pasilong kay gikan atong gamay kayong landong midako, mag-anam og tubo. Sige lang yun. Muna, ay gid mo hunong og palit og slat. Maminghoy ra ba ding mga naong? Kanang slat ba? Ay, muana din. Nasad kasud lagi yung slat. Makasud yun na iyang slat dayon, ini-explain. Wa magitay lain nga dinis atong parokya sa relasyon nato nga ma-express nato ang atong gugma sa akong style. Kana yung pagpalit og slat. Busa kabo mga slatters, congratulations. Pakpakan nato ato mga slatters. Nagidaga mga utana pagyapon ako, Pader, unsa gito nang imong slat? Pastilan na sa ninyo, dugaya sa ninyo makasabot. Ang slat ba, donisyon na siya, padong din simbahan, atong gitawag og slat. Nganta na, taroy project, parehaning atong kumbinto. Iabot ni Rog 45 million ang ato ng gasto ani tanan. Murag inana ba, wapag na to makwenta in details. Sige pa mang trabaho na, pa'y ginagmayang trabaho. Na, nas mga 45 million, ato nang gidivide into slots, nga tag 500 pesos. Mo nang sige patarog baligya og SBF dag 500 pesos. Imagine na, mupalit ka ko sa kaslat, 500 pesos, and you will become part, sama sa kakahoy ba, daghag parts, nahimo kang part nga natukod ang building nga worth 45 million. Adi ka malipay? Sama sa kahoy ba, kanang kahoy, daghan kay nagagmayng parts, gikan sa iyang panit, sa iyang mga fiber, hangtod nga to sa iyang mga gamot, gagmayng gamot, pero kada part ana nakatampo nga makaingon ta, wow, kanindot sa kahoy. Di ba? Sige, lingi nga imong tupad. Yung napila ka slots, imong natampo. Yung na ba? Napila ka slots, imong natampo. Kanang wa mo lingi, klaro, wa ginakatampo. So, sugdi na ninyo karon. Sugdi. O kining atong pagsigig tampo sa katilingban, sama sa daning atong si TUMM, o makakita na taog igong gidakon sa amount, musugod na tagpanghimo sa atong mga balay. Kaya atong si TUMM, nakuhaan naman to sa atong September 8 o October 12 na mga kasaulugan. Medyo gamay pa ang nahibilin karon. Sige patagbaligya. Si TUMM, tag 100 pesos lagi na. Pero ang atong tumong, mutukod sa tag mga 10 minos
61 ka mga balay para sa atong kabus kaayo nga mga kaigsuonan. 61 ka balay, 100 pesos nimo makatampo na ka sa 61 ka balay nga ato niyang pagatukoron nga ang budget sa kada balay kay pinobre man nga balay pero mura nagbulawan para sa mga kabus kaayo. Nga mo average of 40 to 50,000 ang budget sa kada balay. Imagine lang na ninyo, ha? Di mo ka-imagine. Anong di man yun mo? Ako ang kayo mo skalipay nyo mga naong, no? Kanang nga lang, tutok lang. Tungod tingali na sa, sa man, tungod sa kalipay o tungod kay wagid mo ka-relate? Ay, malipayon tayo kadaghanan. O na, tanawa rago ng mga tao nga nibunga na ang gingharian sa Dios diha kanila sa mas magtiayon banag asawa nga nagtuman gid aning sugo. Ephesians chapter 5 mani nga niingon, asawa tahura og sunda imong bana higugmaa og ampingi ang imong asawa kanang gasigig buhat ana. Unsag mga naong malinawon, malipayon, o ang kinabuhi nila makaingon kita santosonon. Pero kanang asawa nga magsigig pangasaba sa bana, hapit kada adlaw, makig-away gyud ang bana sa kusmod sa kaignaong singhag sa dayon. Mao na gid ilang puy-an from day 1 sa ilang kaminyoon hangtod na lang karon tanawang mga naong mga kusmoron, no, niya stressed ang mga naong niya murag mga yawa ang mga batasan hastang ilang mga anak mura sa giyawa ang mga naong matakdan man hastang mga sanga niya dayog reklamo padir nganong naingon ani man ni akong mga anak nako ipangutana pa na, di ba? Ikapangutana pa na nga perti nimong yaw-yawana nya karon nga ang imong anak perti sang musukol nimo, perti sang muyaw-yaw. Imo pa nang ipangutana. Nagantos mo ko, tribahom ko, sigim ko paningkamot para mabuhi sila, mga wana man ni batasan nga nanagko na. Ay, mao may imong gitanom katong imong sakripisyo pagtrabaho basigo ang maapilig Ginoo. Ang yaw-yaw nya mamuiboy pagyud ka kamo wag mo dinhi trabaho tapulan kay mo gadagkulan na inyong mga kaon mga animala mo punaan pagyud mga pistiha mo ana nya ikaw ugma hapuhap na sad ani day ana ikaw sunod sa ano kusi na sad unsaon pagkapurma ana mura kag tanom nga imong gitanom pagkaugma imo na sang giibot nya ugsok na sad tarong-tarongo na sad nimo igong na laos og sugod imo na sang buuan sakyo na imo na sang ibton kay naglagot ka mubunga ka na ha dili mo na ingos Kristo ampingan sigihan gyud masa sigihan gyud og atiman hangtod mulig-on na gid na siya ayaw usab-usaba imong desisyon asawa ayaw usba imong desisyon sa paghigugma o pagtahod sa imong bana. Permanente ha. Aron mo tubo. Mga bana, ayaw usab-usaba imong desisyon sa paghigugma o pag-amping sa imong asawa. Permanente ha. Karon hinon, adto naman nun mo amping sa silingan. Adto pa mo amping sa mga hayop ka na mga pets may kay mo hapuhap sa iro tila-tilaan pang dila sa iro nya nakatila ka sa imo lain na sa paminaw nakahapyod-hapyod pa ka sa naong sa imong asawa o sa imong bana nya nagkiskis ka na niya atos iro ini kiskis pa tila-tila sang iro nya ang bana wa gyud mahikap ang asawa wa gyud mahikap ang anak wa gyud mahapyod wa mahagki atos iro kasinghaw saan naman taon mo nang pertin yung sa oras iro ang iro na yung magsigig baiid ni mo yung imong asawa kasigig paghot di as daplin nabali ang asawa na yung murag iro ang iro na yung murag asawa di ba
Pagbantay ta niya. Nang nindot kaayo magkahiusa kita basta ampinga nato ang gugma diha sa pamilya o diha sa katilingban. Mabitan ang kana sa mga taong kusog kayong mutuman sa sugo sa gugma, kanang tinuod yung nahigugma siyang isig katao ba? Di sad na siya mahadlok. Why kahadlok nga mubarog sa kamatuoran nga iyang gibarugan sa iyang paghigugma. Para nako, kung mupili tag mga pilionon karong panahon sa eleksyon, tanawan ng mga tao kana mga kandidato, kandidata nga wa mag-usab-usab sa ilang mga desisyon. Kana bang kung unsay iyang gidesisyonan sa una nga nailhan nato siya, unsay iyang baruganan, mao ginay iyang gibarugan hangtod karon. Wa magtakli-takli. Kana bang gitawag na tog balimbing o kaha mag-usab-usab siyang baruganan kaniadto supak siya ani karon uyo na. Kaniadto uyon siya ani karon supak na. Mga wa nay baruganan mura na silang mga tanom nga gibalhin-balhin, balhin-balhin di na kabunga. Wa gid nay bunga. Og labaw sa tanan pilion nato ang mga kandidato o kandidata sa atong nasod kana bitang gasunod sa pagtulunan sa Ginoo labi na ginang pagpangalagad nga way pagpangayog bayad. Ilhan man na nato gyud sa ilang kinabuhi nga magpabilin lagi na silang kabos, ordinaryong tao, bisan pag magkupot na silang dagko kayong katungdanan sa katilingban, di gid na mga usab kaayo ang ilang lifestyle, ang ilang mga balay, ang ilang mga sakyanan, ang ilang mga alahas, ang ilang mga naong normal, pero ang ilang binuhatan makita nato na bisag asa tamutan-aw na agyoy nabuhat nga kaayuhan. Pero kana ganing mga opisyal nato sa katilingban nga iniglingkod palang pila palang katuig tuan na porti ng nindotag mga balay nindot kay mga sakyanan nag sinaw-sinaw nagmaayo, pero ang katilingban nagkaga. Ang ilang giaragaran nga katilingban wa lang gyapoy kausaban, nag-anam na og kagusbat, ato na nang hunongon pagpili ha. Kay wa nay gugma, dili na kapatubo. Karon tan-aw niyo sa atong nasod, unsa man nag-anam og kanindot o nag-anam og kaguba. Kita man gini as ubos, kita man gini adinis ubos, atong tan-awon nag-anam bag ka-relax ang atong financial stability o nag-anam tagkaratol kay minus na kay atong financial capacity. Nag-anam bag ka-relax, ka-stable ang atong peace and order sa atong katilingban. Makalakaw-lakaw bata karon nga dili kayo magpanglingi ug wa bay gahupo ni mo das kilid. Relax ba ang atong mga balay? Di ba ka magpanagana nga naaw niya musaka, mulungkab niya patyon hinoon ka? Nagka-relax ba ka sa imong anak? Di ba ka magpanagana basig gidana na dito sa suyupanan? Nangawagtang na batong drugas nga murag nagbaha sa una nga itinda murag lag isda. Ato nang analyson kay sige tagpili, sige taggastog dagko, pero wa patubua ang tinuod nga gugma. Gugma alang sa kalinaw, gugma alang sa hustisya, gugma alang sa kaangayan og labaw sa tanan, gugma alang sa kabalaan sa kinabuhi. Para nako kita mga binunyagan, kitang nagsunod ni Kristo, ato ning paningkamutan. Ug ang prinsipyo nga atong sundon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang uban karon, bulahan kuno ang mahadlokon sa imong pangulo o sa imong superior. Sip-sip yun to the max. Pero malipay lang sa ko kay diha sa atong social media makita nato na agi mga pipila nga mosugot ragi og prisohon, mosugot ragi og patyon tungod sa iyang baruganan nga gibarugan.
Muna usahay, mamakpak ang mga tao, anak nila kay moingon, sana all. Pero di kaya na sila daghan. Kasagaran, mahadlok yun. Uy, ayaw tingog-tingog diha. Na, patay juga diha. Ay na lang, tingog. Ano? Anak man ta. Pero si Kristo, tingog yun. Giing na, hilom, buwa mo hilom, ilansang ka sa krus, nagpalansang. Ang mga apostoles, ang mga santos, nitingog yun, nangamatay yun. Ang uban, martir, ang uban, torture, hangtod patay. Ang uban, namatay sa sakit, pero perting daghanang giagi ang kasakit. Pero, wa, yun mag-usab-usab ang mga santos. Muna ato silang pasidunggan yun, no? Sa atong unang pagbasa, nagpadayon sa paghisgot ang sulat ni San Pablo sa kinabuhi sa pamilya. Pahimangnuan na sa diri ang mga anak, pagtahod sa ilang mga ginikanan, yang ginikanan na sad, kinahanglan dili nila pasukon ang ilang mga anak o ilang alagaran sa pagdisiplina, pinaagis maayong pagtulunan. Mausay buhaton sa mga ulipon, ngadto sa ilang mga agalon, nga ilasang tahuron niya ang mga sugo tumanon nga malipayon. Niya ang mga agalon sad, ilasang atimanon ang ilang mga ulipon, dili daog-daogon o hulga-hulgaon. Kining maong mga pagtulunan nakasintro ni aron mahimot ang mga maayong tao. Ang ginikanan malangit, ang anak malangit, ang mga ulipon malangit, ang mga agalon malangit. Pangutan ako no na imong tupad na siguro na kang malangit. Kamong mga asawa, siguro na ba mong malangit sa inyong pagpakigrelasyon sa inyong mga bana, mga gidikanan, sa inyong paghandol sa inyong mga anak, siguro na ba mong malangit? Mga anak, sa inyong pagpakigrelasyon sa inyong ginikanan, siguro na ka mong malangit? Kami sa mga pari, sa among pagpangulo sa simbahan, siguro na kaming malangit. Kamo sa mga parishioners, ang atong mga officials gobyerno sa ilang paghupot anang ilang lain-laing katungdanan sa gobyerno, gikas presidente hangtod sa barangay tanod, mga BHW, makapalangit na kananila. Ang ato ragyong guiding principle, tahura, higugmaa, alagari ang imong isigkatao sa paagi nga Diyos nun, dili sa paagi nga tawhanon. Kaya ang tawhanon nga paagi, mualagad man tuod, na anang kasuko, na ang pagpahimulos, usahay kuyog yun gani, usahay o di man kanunay ang inhustisya, nga ang amo maugyoy haod, ang ulipon daog-daogon. Diri sa atong ebanghelyo na ako noy requirement or dili ni requirement, mao ni siya reality nga ang pagsulod sa gingharian sa Dios mao di ay ang pagsubay sa sigpit nga agianan. Pagpangutana diri, Sir Jotay Rabay Maluwas, ingos Kristo, sulod mo, paningkamot mo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay, pero Jotay ra ang makasulod. Or daghan ang misulay, apan dili makasulod. Pabor lang nis mga daot, mabitang nagpaslim sa ko kay para
Di kay ta maglisod, inig takilid na to gamay sa sigpit nga pultahan, lusot dayon, pero kanang dagko kay tiyan. Musango mo na siya. Nganong didako mang tiyan, nagpatuyang og kaon, wa gipaambit sa iyang isig katao. Di bitaw, dili man kani atong lawas maoy muagi didto. Nga naman, kay kani manggong agianan, nagihisgutan ni Kristo nga pultahas langit, dili man ni siya ang atong physical body, mao'y muso dito. Si Saint Thomas Aquinas, usan as mga santos nga perting tambuka, pero nasanto gyapon siya, so da sa siyag langit, kaya musulod ang ato mang espiritu. Nakaron, unsa may naas atong espiritu, sa atong kalag nga mahimong babag ang atong mga attachments dinhis kalibutan. Kini bang atong gipanghuptan, gipangangkon nga kunuhay atong mga butang, kwarta, dungog, gahom ug labaw tanan ang atong mga sala. Mauna gani ni mo tapot sa atong kalag, kaya di man ni madonot ang sala, di mo na madonot ka ng mga kahakog, kadao, di mo na madonot, mo tapot man gina ang atong kalag, mo burot, kaya daghan naman kay gipangutang. Inigsoda nas ging harias langit, masabod na muna, detach, tangtanga, panangtanga gina mga attachments, munang ingos Kristo diri, inigtuktok ninyo, sir, pasudla ko, mingon des Kristo, wa ko kailan ninyo. Nga naman, kay ang kalag nga iyang gibuhat is simple soul, sama ka simple sa kinabuhi ni Maria, sa kasimple sa kinabuhi ni Kristo, why daghang kalibutanon nga mga attachments. Unya kung daghan na kay attachments, mga usab mga atong naong, na mga kao, napay goggles, di apa diri mga arios, mga tato paslawas, mga make-up, uban padaghan kay tag-attachment. Hangto na lang noon ang hitsuras atong kalag, dili na katong original. Ingno detang Kristo, wa ko kaila nimo. Kaya kada lang naong nimudaan, di na mao. Datong nato istorya, no? Katong ingon nga, pobre kayo, yan nangayo sa Ginoo nga madato siya. Nya sa dihang nadato na siya, nasakit. Mao to istorya, or nangayo siya sa Ginoo og kadato, naghimo siyang dato. Nangayo pagid siyang taas nga kinabuhi, kay siyempre dato na siya, mubog kinabuhi. Ingon Ginoo, sige, tagaan ti kag kadato, tagaan pagit tikag another 50 years para ka mabuhi og dugay-dugay. 50 years kang magpahimo sa imong kadato. Ang una dayon niyang gibuhat, ngadto din siya sa parlor, iya dayong gipausab, gibati-bati siyang naong, pausab daghan agud siya kwarta, pausab tanan, nabuhok, naritanan yun, papislip, daghan gay kwarta, ilong gipataas, pilok gipabaw, brown gipaputi, tanan yun pausab, hasta lawas. Paggawas niya sa parlor, nag-atang to siyang sakyanan, kapamon siya sakyanan, atang siyang taxi, na abitay na highball nga sakyanan, nabanggaan siya, napatay siya. Patay. Mga ito pagkamatay na niya, abot siya sa langit siya. Unsa man ka Ginoo? Ko 50 ka tuig. Wa man gani ka abot 5 ka oras. Patay naman ko. Yung Ginoo, di man ka nagbarog. Sa dito, gawa sa parlor. Yung Ginoo, ikaw da ito? Awa mo ka, G. Wa na kailang Ginoo niya mo tong ang iyang naong nga gisunod ang patyonon man naigo na noon siya sa patyonon. Kani istorya ra ning Ginoon ba kanto, pero dili kaila na nato ang Ginoo, ningon siya, pahawa kamo kay wa ko kaila ninyo. Lord, nisimba maminimo,
nikaon mi kuyog nimo, nanudlo ka dito sa among lugar, pero moingon ra gyapon Ginoo, pahawa kamong mga dautan. Mahimot ang dautan mga igsoon kung magsige na tagpangangkon dinhis kalibutan. Muna ang mga santos nibiya gyud sa kanang gitawag natog private ownership of material and even personal things. Mga persons dinhis kalibutan disown gyud na kay sugo sa nas Ginoo, biyai ang tanan, mahimot ang balaan. So hinaut unta kita kamao gitang mubiya sa tanan. Gilas nga lingi sa imong tupad ingna ipalit og slot ang tanan nimong kwarta karong simanaha. Ingna kano ang tanan ginimong kwarta karong simanaha ipalit og slot ni Father Siano. Nya kun imo nang buhaton, nagpractice na kagitawag og detachment. Unsa may mosunod nimo? Simplicity of life. Mailhan na ikas Ginoo, inigtuktok nimo mo ana din ang Ginoo. Sige, dayon nga re, Father Sian. Ang kaila naman kanako Lord, ang imong tanang natigom nga stipend, imo namang gipalit og slot. Nindot ano. Ana. Dayon nga re, Brad Titing. Kailan ako nimo? Anong kailan naman ka? Ambot siya gibaligya ni Brad Titing. Wa ko kailan nimo, oy, si Remy man ni diay kailan. Nga naman, ambot lang sa gagon sa gipang-angko ni Remy. Masin na sa giangko na din niya sa dihatag. Dayon nga re, Edgar. Edgar. Ano man, wa na angko ng Edgar iyang motor, yan ang gipanghatag. Di ba na? Ilhan na. Mao na, ang konon ragid nato nga kita sulugoon sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ug unsa may pulong sa Ginoo para nato, kun kamo magtuman sa akong mga pulong, isip buutan o nagtukaw nga sulugoon, ako gid mong silbihan didto sa akong gingharian. Apan kun makaplagan ta mo inigbalik nga natog, nagpatuyag kaon, namunog pagid sa inyong isig kasulugoon, tagod-tagoron gyud ta mo og pahiagomon sa silot. So ang angko nato nga kita sulugoon og pagbuhat niya na maogi sikreto sa pagsulod nining sigpit nga ganghaan. Ang timailhan nga kita dunay santos nga kinabuhi, unsa man sagi number 1 nga timailhan sa tao nga santos o kinabuhi, kanang magsigig ampo, baga na kayog kubal sa tuhod, kanang magsigi og puasa, sigig simba, sigig kumpisal, mao na posible sad. Usa sad na siya sa mga timailhan, pero ang number 1 gyud nga timailhan sa ako ning napanid-an, dili mahadlok mamatay. Lingiyay mong tupad ning na di na ka mahadlok mamatay. Ana mahadlok ganing mamatay, dili pa na siya balaan nga tao. Mahadlok gani magsigig hisgot anang kamatayon, kadudahan pa ng tawhana kung balaan ba na siya, bisag magsigi pa nag-ampo. Mas maayo pa nang wa mag-ampo, pero sa tinud-anay di gyud mahadlok mamatay, kay murag
ingon sa tanga, balaan sa ding tawhana da. Nya unsa may timailhan sa mga taong dili mahadlok mamatay. Unsa man? Una, dili na magsigig pangitag kwarta. Kana gyud mo'y unang timailhan sa taong di na mahadlok mamatay. Di magsigig pangitag kwarta. Kay kana manggong kwarta dinhi sa kalibutan, murag maunay gigamit nga security aron kunuhay dili ta mga matay. Kay dayon tag-ingon, sus ugwa kay kwarta patay gyud ka. Mao din ano? Karong panahon na ugwa kay kwarta patay ka. Ana. Mura bag ang kwarta mo ay atong security. Si Kristo niingon siya, Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang imong mga propeta. Ako gusto kay kong mugakos nimo, pero hapit na sad ko nimo patya. Mao man itong style. Kanus ana to patyon ang Ginoo. Kung magsige na tagpangitag kwarta. Kay di gyud pwede matud pa ni Kristo nga moalagad tas duha ka agalon. Dili pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang kwarta. Ngilingay mong tupad ning na ang samarong imong kwarta pinangga nimo o dili. Ning na kanang imong kwarta ba pinangga nimo o dili. Kay usahay pwede ragbiyaan ang pagrosaryo, pwede ragbiyaan ang pagsimba, basta ang pangwarta maunay muhasol. Sus musabot ra yung Ginoo pader kay saon man gyud nga panginabuhi man gyud ni, di lang sa karon mo simba. Kay ni amang gyud importante kayong buhatonon. Wa jud ko karosaryo pader permanente kay saon busy kayo sa opisina, busy kay ko sa akong trabaho, busy kay ko sa akong negosyo, hapit ako dili ka pahuway. Bay kamo lang niya din kay mga buotan man kay mognaong month of rosary maron, niingon man ko pagka before pagani October 1, niingon man ko magrosaryo kita kada adlaw. Kinsa ninyo dinhi ang naka-perfect yod hangtod karon nga sa 31 ka adlaw sa Oktubre nakarosaryo gyud mo labing menos o sa kamisteryohan ta sa kamot. Isa gyud. Oh, wa man kaabot og 1/3. Kajutay ra ninyo dinhi. Samot na gining ato mga online parishioners. Nya unsa gisagad rason nga wa gyud ka rosaryo, busy gyud, busy. Kapoy na, kapoy. Or wa kay ko kakita og value na kanang maong pagampo makahatag nako og sana security sa kinabuhi. Una diri sa atong unang pagbasa mga igsoon, giklaro gyud ni San Pablo, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga limbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa mga tao kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga hari, sa mga anaa sa gahom o sa pangulo niining kalibutan na sa kangit-ngit. Dinhis kalibutan dili tao atong kontra ang yawa, ang gahom sa kangit-ngit, the prince of darkness. Di na mabuntog og kwarta ang yawa. Ang armadura nga atong isulob, gimension man ni San Pablo dire, importante kay ni. Ako lang sang i-repeat ha. Nani sa Ephesians chapter 6. Gamita
ang kamatuuran, truth, ingon nga bakos. Kanang mga sundao, magbakos muna sila. Ang ibakos din nato, kamatuuran. Ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Nganong naamnas dughan gibutang, kay ang kasing-kasing man maoy, kinahanglang himoong matarong. Sing-kasing. Ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw, ingon nga inyong sapatos. Kanang pagsangyaw sa maayong balita, maunay mo dasig nato paglakaw, dili ang pagpangitag kwarta. Muna ang mga misyonero, sila si Pedro Calungsod, sila si Lorenzo Ruiz, nangabot nga to sa laing lugar, dito gani gipamatay sila. Ang nagdasig nila ato, ang ilagyong gugma sa pagsangyaw sa maayong balita. Nya dayon, bitbita ang inyong pagtuo, faith, sama sa taming, anang shield ba? Faith. Nya unsa man ang faith, naagi na sa atong prayer life. Taming, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa. Kana kunong yawa mga igsoon 24/7 sige nagtira nato sa iyang pana aron maigo taog. Dili nimo pirming iisa imong taming, igo yug ka. Ngiling nga imong tupad ina pila nay igo nimo. Nakapila na ka na igo. Ay na ba? Oh, mga naong ninyo. So, pila nagkakabuok, nagtaroy diya ninyo, mga panakay. Wa man mo rosaryo. Nya, iisa na yun. Magrosaryo ka, magampo ka, di ka madutlan. Pero mayon ka, ada, kapoy, igo na liog na yun. Kupo-kupo na yun ka. Buhatak kining, ay mantungo sa, ni, nindot kayo ni. Og ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, helmet. Di ba? Mabuak man ganing na to. Kinahanglan ang atong ibutang dinhi, pasabot ang atong huna-huna, magsigi og pangandoy og kaluwasan. Kanang eternal life. Munang naingon si Kristo, set your minds on heavenly things. Hasta sa si San Pablo, set your minds on heaven, not on earth. Mo'y huna-hunaon ba nga? Malangit yug ko. Nya dayon, kani, o gamita ang pulong sa Dios, Word of God, sama sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Dios mao na ginay atong pangdunggab sa atong kontra. Muna kana si San Miguel Arcangel, kita mong San Miguel Arcangel gadam nag-espada no nya iyang kontra yawa. Di man guna madutlan ang yawa sa espada. Para nako ang kanang iyang espada simbolik na sa pulong sa Dios. Ang ato ra gyud pangkontra sa yawa, pulong sa Dios nga atong puy-an. Matud pa ni Kristo, ang akong pulong mas hait pa kaysa duhay suwab nga espada, two-edged sword. Huna, ako lang ning gisgutan kay kung naa na ni nato sangkap na taaning armaduras Ginoo, din agita mahadlok mamatay. Wala gyud. Di na sa ta magsigpangitaan ng kwarta. Di na ta magsigig pangitaan ng dungog, kanang daygon gyud ta nga pakpakan gyud ta. Musugot na tag patyon, musugot ra tag daog-daogon, musugot ra taog biay-biayon. Nga naman, ang importante kahibaw ta nga ang atong gibuhat para sa kaluwasan. Ang atong gibuhat para sa
kaayuhan sa uban. Muna si Kristo pag-ingon gyud pahawa dinhi. Ingnan siya sa mga pariseo, pahawa dinhi. Kay si Herodes nangita nimo aron ka patyon. Unsa may tubag ni Hesus, adtua og suginli kanang milo. Naghingilin kog yawa, nag-ayo kog mga masakiton adlaw o gabi dinhi sa templo ug padayonon ko ni hangtod ko mamatay. Kanindot ana no? Kamo, ingnon mo ron dinhi magdadi ag armas gawas. Panghawa mo dinhi. Iphan mo na kog napo. Di gani mo pahawa, rakrakan tamong tanan. Kinsa ninyo mo pabilin? Taas ang kamon. Amang lakaw giday mo. Ang lakaw giday no. Ingon din mo. Sorry kay sir. Hadlok ta ba? Hadlok. Pasabot kung mahadlok na ganitang mubuhat sa maayo, dili na tininuod ang atong gibuhat. Basta masudlan ganitag kahadlok, pasabot, dili na paras kaluwasan ang atong gibuhat. Nga ang atong mga santos, ang atong pasidunggan, way kahadlok, hangtod sila gisakit o gipatay gyud ang uban, martyrdom. Way kahadlok. Buhato nato ang maayo nga di ta mahadlok. Sugod na kitag kahadlok sa pagbuhat og maayo, nya dili na ta mobuhat kay basig mamatay ta, dili na tinuod. Mao na nay gitawag og the greatest evil in the world. Nato'y philosopher nga niingon, the greatest evil in the world when good persons stop doing good or stop speaking what is right. Kana bang ang mga tao nga mga buutan magpakahilom kay mahadlok na. Kay ang style gid aning mga dautan, ila gid ng pahilomon ang mga buutan. Pahilomon gid ba? Nya mohilom ganitang mga buutan, kitang kasigig simba, mohilom na ganita, kay nahadlok na tang mubuhat, unsay gisultis Ginoo, mauna na the greatest evil in the world. Nga naman, nisunod naman ta siyawa. Muna kamong mga asawa, ayaw gyud mong hunong sa pagsigig ingon sa inyong bana, I love you very much. Bisan pagtamparuson kas imong asawa, imong bana, kulatahon kas imong bana, ingna gyud, this cannot change my love for you. Na ingnon kas imong bana, sige parong dagyaw-yaw, luod kay kagnaong animala ka, sulti kag I love you, patyon tagyog ka. Nya moingon din ka, in the morning, afternoon, and evening, nothing gonna change my love for you. I love you very much. Luukon ay kasi imong bana, kay lagot man siya ng imong I love you. Nya unsa may imong isulti? Final word, till death do us part. Mao na tinuod nga balaan. Kana bang di ka mahadlok, mubuhat unsay maayo, bisan pa magnamiligro na ka. Mao sa nay buhatos mga bana, magsigig yaw-yaw ang asawa, sigig yaw-yaw, sige pagpangakusar, magsige ra jud ingon ang bana, bisag unsa pa imong isulti diha day, ang kamatuoran, ako ning gibuhat because I love you. Unya, mo na imong gibuhat, I love you. Nya palahubog kay kastanan. Sikag inom anang red horse, anang tanduay, anang kulapo. Nya mo na imong I love you. Nya moingon din ang imong bana, og di ko mo inom, din aman sad ko mahigugma nimo. Mo nang imnon ko ginig maayo aron mo samot ang akong gugma nimo. Tanawa ini kainom niya, di ba? Paraygo na kay siya nimo. Di ba? Magsige kanang hubog, di ba? Magsige mo nagbagid-bagid siyang naong. Nga ganing hubog mo istorya nako, ang naong hapit na lang imumo sa kong naong. Pero gwa mahubog na hapit di mo tingog, hapit di mo hikap, pero ini kahubog pagkakusuga manghikap. Di ba? Kabantay mo na. Awa mo kabantay? Oo, mauna.
Una, tuguti lang sad siya na magsigi og hikap. Ana, nya, na mga tao nga, og di ka inom, di gyud hapit mo istorya, di gyud, di hapit magtingog. Pero ini kauno, ikainom, pagka istoryadora, iya tanan. Nya mo na iyang sige siyang inom, aron na mas himo siyang mas labing, mas lambing siya nimo. Amo na, ing na dayon, red horse pa more. Na, diba? Ing kayaw sad padiroy, masayo mo sa tagkamatay, ana, ato na, hadlok na sad mamatay. Paim nagmayo para mo burot na yung atay, ana. Nigburot na sa atay, ana, lisod na nagginhawa, moingon dayon kaniya, in sickness and in health. Dia pa, tagay. Inom na sa bitaw day. Lisod ko ginhawa, pero ang akong kasing-kasing nagpitik gini para nimo. Inom na siya. Ikaw mag-inom, ana, wala, di na gina mo ginhawa. Nya, di na mo ginhawa. Unsa man? Sa may imong isulti. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ana na siya. Rest in peace na. Way kahadlok lagi. Ana diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon gyud, daygon ang Ginoo ang akong bato. Kung suod tas atong Ginoo, muratag bato kalig-on. Ang bato di na mahadlok og mga baha, di na mahadlok og mga bagyo, di na mahadlok og bisan unsang kahimtang sa kalibutan. Bato gina siya. Muna si Kristo gitawag sa na siya rock, the rock of faith. Muna si Kristo pili sa siya ni St. Peter, ningon siya, you are rock or Peter, and on this rock I will build my church. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad ing promise, din ako mahadlok magpakamatay para nimo. Ing na promise, din ako mahadlok magpakamatay para nimo.